I'm a bird without her wings. Yeah, my heart's a fragile thing without you. Nakakagalak makita na sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi ito nagiging hadlang upang siya ay magkaroon ng kasiyahan sa kanyang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi nangangahulugan na kung meron po sa inyo ay hindi kumpleto ang pangangatawan, ay magiging dahilan na yan para hindi tayo maging maligaya, hindi tayo maging masaya, hindi tayo magkaroon ng kagalakan. Alam nyo po, kahit na ang isang tao ay buo ang katawan pero siya naman ay walang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, ay incomplete pa rin po siya, mga kaibigan, mga kapatid. Pero alam nyo po, kahit na ikaw ay may kapansanan, may kulang man sa bahagi ng iyong katawan, pero kung meron ka naman Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, ikaw ay kumpleto. Tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo palagi, pag siya ay nangangaral, sinasabi niya, thy faith hath made thee whole. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kumpleto ka. Kaibigan, kapatid, anong silbi na ikaw nga kumpleto pisikal ang iyong pangangatawan, pero ikaw naman ay walang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Anong silbi na ikaw ay maraming possession, maraming kayamanan, kumpleto ang katawan, maganda ang pamumuhay, kung ikaw naman ay pupunta rin lang naman ng impyerno? Anong silbi ng lahat ng yan, mga kaibigan, mga kapatid? Mas maigi na ikaw ay kulang-kulang physically, pero ikaw ay kumpleto spiritually. Ang iyong pupuntahan pagkatapos mo sa mundong ito ay ang langit na bayan. Kaya't alam nyo po, ang isang importante na pag-uugali ng isang Kristiyano ay yung meron kang kakontentuhan sa lahat ng bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang iyong narating, ano man ang kapansanan mo, ano mang meron ka ngayon na ikaw ay humihinga pa, mayroon ka pang buhay, may pag-asa ka pa. Kaibigan, i-treasure mo ang lahat ng bagay na yan at makontento tayo sa lahat ng kung ano ang binibigay sa atin ng Panginoon, dahil lahat ng yan ay biyaya lang sa atin ng Diyos. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Hindi yung mga bagay na laging kailangan mo sa mundong ito. Ang mas tignan mo yung mga bagay na meron ka na binigay na sa iyo ng Panginoon. Yan ang i-treasure mo. Itignan mo na mas makontento ka sa mga bagay na meron ka na pinagpala ka na ng Panginoon sa mga bagay na yan. At matuto ka na kahit sa anong sitwasyon meron ka, anumang kalalagayan mo ngayon, ay matuto tayong makontento. Kung ano yung meron sa iba na wala ka, okay lang yan. Makontento ka dahil hindi naman lahat ng meron ka ay meron din sa ibang tao. Magkakaiba tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't mahalaga na natututo tayo na magkaroon ng kakontentuhan sa buhay na ito. But godliness with contentment is great gain. Alam mo po, sa pamumuhay ng isang Kristiyano, kung ikaw ay lumalakad ng may kabanalan sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, yan po ay great gain. Malaking kapakinabangan yan. Hindi man financial ang pinag-uusapan, hindi man material na bagay ang pinag-uusapan, pero kung ikaw ay natututong makontento sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, yan po ay isang malaking kapakinabangan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, anong pakinabang na meron kang maraming kayamanan sa mundong ito, marami kang mga sasakyan, magaganda ang iyong bahay, meron ka pang bakasyonan? Anong silbi niyan, kaibigan, kapatid, kung ikaw rin naman ay walang kakontentuhan, hindi matapos-tapos yung mga hilig mo sa mundong ito? Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman, walang masama dyan kung tama yung motibo mo para sa Panginoon. Pero kung yan ay nagiging greedy ka na lang sa sarili mo, wala pong kapakinabangan ng lahat ng yan. At lalo pa kung ikaw ay walang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, walang saysay ang lahat ng yan. Pero yung ikaw ay namumuhay ng may kabanalan at ikaw ay lumalakad ng maayos sa kalooban ng Diyos at natututo ka na kung ano lang ang ibigay sa iyo ng Panginoon ay masaya ka, nagagala ka sa lahat ng bagay, yan ay malaking kapakinabangan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tayo po sa pamumuhay na ito, anuman ang estado mo, anuman ang kalalagayan mo, ikaw man ay hindi kumpleto pisikal, tatandaan mo, matuto ka lang makontento. Yan ay malaking kapakinabangan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.